tayo, no, bilang mga nasa ibang bansa, no, tayo yung mga tao na malayo sa Pilipinas, no, nasa ibang bansa tayo, at marami sa atin galing din sa iba't ibang religious foundation, no? Merong galing sa Catholic, meron naman talagang mga Protestant na, yung iba naman ay wala talaga silang kinabibilangan at dito na lang nakakilala. But one thing is for sure, mga kapatid, saan man tayo nanggaling, we hold a very strong foundation of faith, no? Minsan kasi kahit naman ano yung nakalista nating denomination, very attached tayo mga Pilipino, no? Kaya nga yung matatanda minsan masasabi natin, sinasabi nila, dito ako namulat, dito na rin ako, dito ako nagkaisip, no? Dito ako lumaki, dito na rin ako mamamatay. No? Minsan sinasabi nila yon kung ano yung kanilang pananampalatayang nakagisnan. But the thing is, brothers and sisters, at lagi kong sinasabi, no, sa mga Pilipino, madalang ang makikilala mong Pilipino na hindi naniniwala sa Diyos. At anuman ang background, lagi pong merong sense of faith and tradition. No? Ganyan tayong mga Pilipino, na we share one unshakable foundation sa ating mga Christian community, and that is Christ. No? At ito po yung concentration natin, no? Na sa Ecumenical Sunday, iba-iba man ang denomination, iba-iba man ang kinagisnang mga practices. Iisa po ang pinaniniwalaan natin, na ang ating Panginoong Hesus ay Diyos at siya po ang haligi ng ating pananampalataya. Tayo pong lahat ay sumandaling manalangin. Aming Diyos, aming Ama, muli po maraming salamat as we gather as your children. Unite us in faith, love, despite of being scattered across nations and culture. Iba-iba man, Panginoon, ang aming pinanggalingan, iba-iba man, Panginoon, ang aming kinagins ng pananampalataya, Panginoon. Naririto po ang inyong mga anak. Makita namin, Panginoon, ang aming kalagayan. Makita namin, Panginoon, ang gusto niyong ipagawa sa amin sa pamamagitan ng mensaheng ito. Muli po, sa inyo po ang papuri ang pasasalamat sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Ephesians 4, verses 4 to 6. Ito po yung ating pagbabatayang teksto. May isang katawan at iisang espiritu, kung paanong may iisang pag-asa na para doon kayo'y tinawag ng Diyos. May iisang Panginoon, iisang pananampalataya, at iisang bautismo. Iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Ito po yung teksto na pagbabatayan natin. So mga kapatid, tayo po ay mga tinatawag na mga diaspora. Narinig nyo na yung salita na yun? Diaspora? Ha? Pastor, ang dami nating words ngayon na unfamiliar. So ito yung mga words na ginagamit doon sa mga Christians na nagkalat sa iba't ibang sulok ng mundo. So ito po ay tinatawag din na mga migrants, no? Pero sa mga terminology, diaspora yung ginagamit, lalo na sa mga grupo ng tao na napunta sa ibang bansa at sila ay mga mananampalataya. Kaya tayo yun, mga kapatid. No? So, as body of Christ, no, as one body and one spirit, how can we live? So, paano tayo mamumuhay ng naaayon doon sa kalooban ng Diyos in spite of all diversity? No? Tayo dito sa Italia, napaka-diverse. No? Imagine, ilan yung dialekto dito? No? May Ilocano, may Tagalog, no? May Kapampangan, di ba? Dito sa grupo lamang natin. No? At tayo may mga iba't ibang pinanggalingang tradisyon. Bagamat yung iba galing na sa Protestant, yung iba galing sa Catholics, no? So, iba-iba din yung kasalamuhan natin, di ba? Minsan mas mainam pa, minsan naisip nyo ba yon na sa Amerika, bakit napakadaling mag-adapt ng mga Pilipino?
Kasi mga kapatid, we are Americanized. Alam niyo ba yun? Mga Amerikano tayo. Di ba? Kasi sa mahabang panahon, mga kapatid, ang Pilipinas ay under ng Amerika. At ngayon, halos lahat ng standard natin, even the government system, no, eh, hinango yan. No, kung naaalala niyo, ewan ko kung alam ng daddy nung araw, alam niyo ba yung national anthem ay English din? No? Natandaan niyo ba yan? Ang daddy yan. Ang daddy, mami, tumatango. No? Sample nga mga daddy. No. Sinasabi ko kay Sandy, sabi ko, alam mo ba ako yung lupang hinirang, o sasabihin, bayang magiliw. Lupang hinirang ang title po, no, na hindi bayang magiliw, ha? Lupang hinirang ay in English yun, no, during the American period, no. At yung si Manuel L. Quezon, yun yung unang presidente ng Commonwealth na under ng American, kumbaga sa ano, colonized tayo ng Amerika, no. So, ganun natin makikita. So, bakit natin sinasabi to? Because yung culture, well adapted tayo. At pumunta kayo sa Pilipinas, fast food, American food, burger, fries, papaka-Amerikano natin mga kapatid. But tayo na narito, ibang-iba yung kultura, no? At ibang-iba yung atmosphere na napuntahan natin dito, language pa lang, di ba? Kaya nga marami din sa atin yung problema nung bagong dating tayo, ang hirap makakuha ng trabaho. Pero kung English sana yan, no, lagi natin sa English sana yung pastor. No? Hindi ko makakalimutan nung nagpa-field trip si Tita Norly, merong babae doon, no? Eh may bata na dito pinanganak, no? Nagpapatulong, nagpunta ng embassy, nagpapatulong. Sabi ba naman nung isang kung English yan, tutulungan kita. Eh nasa Italia na tayo. Paano sasabihin English, no? So nakita niyo yung doon pa lang, hindi lang sa culture, hindi lang sa tradition, kundi yun lang the simplest thing, no, yung language ay barrier na. So, mga kapatid, the thing is, paano ba tayo mamumuhay nang mayroong unity in spite of the diversity in faith, culture, and challenges? No, napakaraming challenges. No? Kaya nga, ang ating mission, no, sa church, even in the Philippines, ang focus ngayon ay yung mga nasa ibang bansa. No? Kasi sila yung mas nangangailangan at sila yung mga yung facing difficult challenges. No? Mas mahirap yung sitwasyon natin dito kung ikukumpara doon sa Pilipinas. So, how can we adapt? No? Ano yung mga pwede nating gawin? So, una mga kapatid, as our text suggests, ang sabi, meron tayong united, no? United by one faith, no? Meron pa bang united sa atin? We are the United Methodist Church, di ba? Pero talagang minsan, sa kabila ng pagiging united, hindi pa rin nagkakaisa, ano? Marami pa rin, ano, pero nothing is perfect, no? Pero ang tatandaan nyo, dito tayo tinawag, no? Ganun yung kaisipan dapat, eh. Minsan, bakit maraming tao umaalis ng mga churches? No? Kasi wala pong perfect na church, mga kapatid. No? At makakita ka man, no? Sinabi ni Billy Graham, makakita ka man ng perfect church, once you are in there, hindi na yung perfect kasi natong ka na. No? Tatandaan niya. So, hindi po dapat tayo nag-church hopping. No? Ang tatandaan nyo, saan ka ba nakakilala? Amen? No? Saan ka mo ba tinanggap si Kristo? Saan ba uminit? Saan ba mo naramdaman yung pagkatawag sa iyo? Kung saan mo naramdaman yun, doon ka magstay. Amen? At walang iwanan. Kasi, ang ano dyan, pag aalis ka dyan, baka mamaya, kaya ka tinawag dyan, may gagawin ka sa iglesia nito. Amen? No? Lahat po tayo may partisipasyon. No? Hindi aksidente na naging ganito ka. Eh, paano, pastor? Tatawag ako sa ibang maling pananampalataya. No? Tatawag ako doon sa ganito na sinasabi, mga kulto pala, mga ganito, maling pananampalataya. Paano kung doon ka nakakilala? No? Nakikilala ka sa mali. So, minsan, ang tanong ganito, nagsaliksik ka ba? No? Si Soriano, ano? Nagsaliksik ka ba? Nagbasa ka ba? No? Sinuri mo ba kung ano yung pinaniniwalaan ng sektang ito? So, kung ang tanong ay oo, at doon mo talaga at ang problema kasi,
yung mismong mga sektang yun, pinagbabawal nilang pagbabasa ng Biblia. Pinagbabawal yung pag-aaral mag-isa. No? Gusto nila yung spoon feeding lang. No? So, dun pa lang magtaka na kayo mga kapatid. No? But, if you belong in a church na doctrinally sound, no? Maayos ang doktrina, naaayon sa Biblia, magsaliksi ka, patunayan mo sa sarili mo na tama ba to? Ano ba paniniwala nitong iglesia na to? Ano ba yung paraan ng kaligtasan nila? At kung yun ay naaayon sa Biblia, mga kapatid, you're on the right church. Amen? So, ganun lamang kasimple. No? So, brothers and sisters, as we are united in faith, napakadami po kasi ng pagkakaiba. No? Minsan, nung bata ako sasabihin, ba't sinasabi nyo, pare-pareho kayong Kristiyano? Bakit iba-iba yung pangalan nyo? No? Sinasabi nung mga oneness dyan. No? Sinasabi nung mga ibang sekta. No? Kung pare-pareho ang Diyos nyo, di magsama-sama na lang kayo. Ba't iba-iba pa ang pagtawag nyo? May born again, may Baptist, may Methodist, merong JA, lahat na ng ano. Bakit? Kung iisa lang naman si Kristo, pinaniniwalaan nyo. Bakit hindi na lang kayong magsama-sama? Napaka-imposible yata. Pero, ang punto dito mga kapatid, we are united in faith. No? Minsan kasi, hindi niyo ba naitanong, yung bawa, for example, yung Christian Joint Fellowship. No? Bakit maraming iba pang mga churches dito sa Bologna na hindi sumasama doon sa Christian Joint Fellowship? Kasi mga kapatid, doon sa grupo ng Christian Joint Fellowship, iisa yung pinaniniwalaan. No, iisa na si Kristo ay Diyos, no, naniniwala sa Trinity. Kumbaga sa iisa yung pundasyon ng pananampalataya, iba-iba lang yung pamamaraan. No, so ganun po 'yon, no? Pag tinatanong kayo nung mga pilosopo, sasabihin bakit kayong mga Kristiyano na tinuturing nyo, kayong mga born again Christian? Bakit nag-iba-iba pa kayo? Bakit ang daming-daming grupo? Ganun ang sagot mga kapatid na iba-iba po kasi ang pamamaraan ng pagsamba. Ngunit iisa lamang ang Diyos na pinaniniwalaan namin. So ganun. So, ang problema kasi nagiging dahilan ito ng masyadong kumbaga saan ina-amplify yung mga pagkakaiba na dapat sana ay mag-concentrate tayo doon sa pagkakapare-pareho natin. No? So, ganun dapat. No? We must be united in faith. No? Yun dapat. No? Saan tayo nagkakaisa? Kaya nga, kung ang isang grupo ay hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos at tagapagligtas, hindi tayo pwedeng sumama doon. No? Kasi, labag yun doon sa ating paninindigan. Labag yun doon sa ating pinaniniwalaan at doon sa pinaniniwalaan natin na nakasulat sa Biblia. No? So, hindi tayo, but we can say that we are united in faith even though we practice different types of worship. As long as yung faith natin pare-pareho, we believe in Jesus Christ, we believe in God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, meron tayong pagkakapare-pareho. No? So, united by one faith. No? So, unity does not mean uniformity. Hindi kailangan na kapag tayo nagkakaisa, pare-pareho lang tayo. No? Ang sagwa din naman minsan, no? Na parang boring, di ba? Na for the sake of unity, lahat na lang pare-pareho. No? Ang pangit naman yun na, di na tayo magmi-meeting. Kasi yung isip ni pastor, isip yung lahat. Di ba? Hindi naman pwede yun. No? Yung isip ni Brother Bing, naisip niya, isip na lahat. Di ba? Parang ang boring naman ng buhay, no? Lahat na. Wala nang pagkakaiba at wala nang magiging bagong ideas, no? Pero ang punto natin, no, despite of the diversity, no, despite of this, no, pagkakaiba-iba man ng pamamaraan, ng takbo, ng pag-iisip, no, ng konteksto lalo na, no, ito yung lagi nating pinaglalaban as a group, as a congregation dito sa ibang bansa, na yung konteksto natin dito, yung sitwasyon natin sa ibang bansa ay hindi nila pwedeng ipareho doon sa Pilipinas. No? So, pero sa kabila ng pagkakaiba-iba mga kapatid, nagkakaisa tayo. Oh. So, unity by one faith.
So pangalawa is living as witnesses of hope. No. Sabi ko kanina, we are diaspora. No, tayo yung mga napunta sa iba't ibang lugar. Alam nyo ba, tayong mga Pilipino, sinasabi nila, para daw tayong mga Hudyo. Iwala ba kayo doon? Para tayong mga Israelita, no, na nagkalat sa iba't ibang panig ng mundo. No? Parang ang Pilipino daw ang isa sa yung isa sa lahi na nakakalat talaga. No, meron akong nakita sa Facebook na sa Antarctic. Ewan ko nakita niyo yun. May Pilipino na nagtatrabaho sa Antarctic. Ewan ko nakita niyo sa Facebook yung Daddy Umili. No. So, imagine sa Antarctica to may Pilipino doon. No. Kaya nga, minsan kung naniniwala kayo doon sa meron daw wall, Great Wall ng ice, at naniniwala doon sa flat world theory ba yun? Flat Earth, no? Kasi daw meron daw barrier ng ice, no? Di sabi nung isang Pilipino na doon, kasi isang portion lang daw yung pinapakita. Pero hindi daw yung pag ibinaling na yung camera, yun, bukas pa rin siya, no? So hindi totoo. So ang point natin dito, even the farthest part, no? Birin nyo, wala halos nakatira doon, ang population doon napaka-konti, pero may Pilipino, imagine. So ganoon kakalat ang Pilipino. But ang point natin mga kapatid, nandun na tayo, no? Binigyan tayo ng kakayahan, no? Bakit kaya ang mga Pilipino nagkalat sa iba't ibang panig ng mundo? Kasi very tayo, flexible, no? Nakaka-adapt tayo kahit anong panahon, no? Klima, no? Anong kultura, kahit anong napaka-flexible natin. At yun mga kapatid ay blessing, no? For us to be witnesses of hope, no? Na sa kabila nung pagiging malayo natin mga kapatid, no? Nag-i-struggle ang maraming Pilipino, homesick, di ba? Na homesick, nalulungkot, lalo na yung mga nag-a-abroad na sila lang, no? Hindi kasamang pamilya. Mapalad nga tayo dito na tayo nakakapag-migrate, kasama natin yung mga pamilya natin, nakakapag-settle tayo dito, pwede kang bumuo ng pamilya dito. Paano sa ibang bansa? Hindi pwede, di ba? So, dito, marami tayong opportunities, no? To be living as witnesses of hope. Una, in our workplace, no? Minsan kasi, pastor, napakahirap naman kasing mag-witness Puro salbahe yung kasama ko sa trabaho, di ba? Ganon No, ang hirap kasi nung sitwasyon natin dito, yung mga iba ugali, no? Kala mo kababait, puro plastic naman, no? Mabait pagkaharap mo, pagkatalikod, no, siniyasaksakan na pala, no? Ganon, no? So, napakahirap, no, na magsukli ng kabutihan. Pero mga kapatid, that is our mandate. No? Mahirap man, bahagi ito ng pagiging mananampalataya natin. No? Na sa kabila nung sitwasyon, sa kabila nung mga kasama natin sa trabaho, kailangan maging mabuting patotoo pa rin tayo. No? In our communities, no? Minsan kasi, kapwa Pilipino na natin, dinidiscriminate pa natin. No? Ewan ko kung na-experience niya, no? Lalo na kapag hindi ka katulad nila, no? Hindi ka pagkaroon sa lugar nila, no? Dinidiscriminate ka din, no? Mababa ang tingin sa iyo pag hindi ka nila kalugar, no? Ganyan, Pilipino na 'yun sa kapwa Pilipino. Pero dapat tayo as Christians, we must be a good witness, no? Yung minsan kahit mahirap, no, wag nating suklian ng hindi maganda yung mga tao na gumagawa ng hindi maganda sa atin. No? So, in our workplace, in our communities, and in our churches, no? Higit lalo, we must embrace their collaboration, no? Inviting the experience of hospitality. Nung kami umuwi ni Didi, di man ako nakapag-message sa mga churches, marami kaming mga napuntahang church, no? Na pumasok kami. At yun yung sinabi ko sa kanya, tingnan mo, pumasok na tayo, wala man lang bumati sa atin. Umupo tayo, wala man lang lumapit sa atin.
No, nagsimula na yung service, wala man lang lumapit sa atin. So ganun kasi yung nature ng mga churches sa atin. No? Samantalang tayo, hindi nga pumapasok, gusto natin hilahin papasok dito eh, no? At yung pag may pumasok, lahat lalapit. Hindi nakita niyo yung kaibahan, no? So, ganun dapat yung atmosphere na maramdaman nila. Kasi paano natin sila mapapakitaan ng pagmamahal? Paano natin makikita sa atin na ang pag-ibig ng Diyos ay nag-uumapaw kung wala tayong pakialam? So, may pumasok na, di man na ako pinansin dito. No, ay anong gagawin nung hindi na babalik, di ba? So, minsan sa mga churches, no, nananatili na lang, no. Tapos pag doon sa Pilipinas, may kanya-kanyang upuan. Alam niyo ba 'yon? Ewan ko yung mga matatagal na sa church. Yung upuan na yun, siguro donate nila yung upuan na yun. Doon sila nakaupo. Oh, ako nga nung umuwi ako nandun pa yung pangalan yung nakita ni Sandy. No, Eli and Didit yung upuan. Tapos Gungun family, no. So, minsan gano'n, yung mga dinonate, doon umuupo, no. So, sa church, madalas, no, nagkakaroon ng, hindi nararamdaman, no, na dapat sana very accommodating, no. Samantalang yung ibang mga churches, nakikita mo talaga, may sumasalubong, no, malayo pa lang, may sumasalubong na. So, dapat ganoon yung nararamdaman, no. Especially for us, no, in the church, no. Kaya nga yung minsan sa church, kahit na sabihin mo tayo ay mananampalataya na, dapat nadun pa rin yung pagkakaunawaan, no. Minsan kasi may kanya-kanya kasi tayong karakter, no, na mayroong mga iba sa atin hirap magtagalog, hirap mag-express, no, kahit mag-text lang nahihirapan sila kasi iba yung way of communicating nila yung communication nila. O kaya dapat yon maging rin tayo, makapag-adjust din tayo sa kanila, no? Maunawaan natin sila. Ang importante dito, let us be hospitable, no? Hospitable, maging warm, no? Mainit yung pagtanggap natin, no? Lalo na doon sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Ang sabi, the Filipino spirit is known for resilience. Ano yung resilience? Ha? Resilience yun. Pwede yun. Matiisin. Ano pa? Flexible. Yung sabi natin kanina. No? Adjustable. No? So, ganun yung resilience. No? Sabi, the Filipino is known for resilience and joy. Kaya nga yung nakikita sa TV, pag may kalamidad, kumakaway pa mga Pilipino. No? Baha na. Nagiinuman doon sa baha. No? Nakatawa pa. So, kaya sinasabi, napaka-resilience daw. No? Ang Pilipino, sabi baha lang yan, Pilipino kami, no, Pinoy kami, gano'n, yun sa Facebook, no. So, ganoon ang pagkakilala, no. Hindi yun internationally, mga kapatid, no. Kilala tayo sa buong mundo na gano'n yung ating mga karakter, that we are very resilient and full of joy, no. At these are, sabi dito, these are gifts we can share, especially in a world fractured by division and despair. No? Kaya minsan, naisip ko, kaya siguro nagkalat ang mga Pilipino sa lahat ng panig ng mundo for us to spread this resilience and joy. Amen? Palakpakan nga natin ang ating mga Pilipino. So, hindi lang po ang mga Pilipino, no, nakakalungkot man, napakarami sana nating iba ang lahing Pilipino, no? Ang nakakalungkot lang talaga, no, when it comes to our government, no, medyo ibang usapan na talaga. Pero ang kailangan natin, no, for us to change, no, change must start from us, no, at there's no better way, no, to have change kung hindi magkaroon ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen? No? Kasi hindi yung ma-achieve, no? Hindi mababago. Hindi na mababago ang sistema, hindi na mababago ang kalakaran, hindi mababago ang tao kung wala ang Diyos sa kanyang buhay. So, pangatlo, building bridges, not walls. No? Maraming tao, mas gusto yata ang maraming kaaway.
No, meron ba dito noon? Gusto sila lang, no? Maraming tao yung makasarili, maraming tao yung ayaw makisalamuha, no? Imbis na nagiging daan, nagbibigay tulay, ang nangyayari, nagtatayo pa sila ng mga walls, no? So, ang sabi, the ecumenical movement challenges us to break down walls of division. No? Yung pagsi-celebrate natin na to ng Ecumenical Sunday ay nagtuturo sa atin na hindi tayo dapat ma-isolate lamang. No? Kaya nga minsan, nakakalungkot, no, doon sa Christian Joint Fellowship natin, no, hindi na nadagdagan yung bilang ng mga churches. No? Kasi ang kaisipan ng ibang mga churches, dahil malaki sila, ba't ako sasama pa dyan? Ang laki na namin. Ang ganda na ng kongregasyon namin, hindi namin kailangan ng Christian Joint. Hindi namin kailangan yung mga ibang grupo, no, for us to exercise our faith. Tama naman. Pero nakakalimutan natin yung ecumenical, no, necessity na kailangan natin na nakikisalamuha tayo. Kailangan natin na bagamat tayo, bagamat nakakaangat, sabihin natin in numbers, no, in funds, lahat. Pero dapat, no, maging yung pagsama kasi sa mga grupong ito ay paraan para magpalakasan. Amen? No, makita natin, no, ma-inspire. Ganun naman kasi dapat no? In every fellowship, in every congregation, no, yung lagi ko nga sinasabi, yung tagumpay nila, tagumpay nyo, ay tagumpay natin lahat. No? Hindi yung nagpapataasan, hindi yung nagpapagalingan. No? Kasi iisa ang ating pananampalataya, iisa ang pinaglilingkuran natin, iisa ang ating Diyos. No? Iisa yung shepherd natin ng ating Panginoong Hesus, at ang tagumpay ng iba, no, dahil sa pananampalatayang yan, no, iisa. Kung maalala nyo, nung unang panahon na ang ating Panginoong Hesus ay nagmi-ministeryo, no, nangangaral sila, no, sa pangalan ni Juan Bautista pa. No, dahil nga, sino ba si Juan Bautista? Siya yung forerunner, inihanda niya yung ministry ni Jesus Christ. Anong sabi ng mga apostol? Sabi niya, pipigilan po ba namin sila? Nangangaral sila Sabi niya, hindi. Sabi niya, kung hindi sila against us, kasama natin sila. Yun yung sinabi ni Jesus Christ. So, yung mga kasamahan natin, no, yung mga Christian groups, maliit man yan o malaki, kung ano man yung na-achieve nila, no, dapat yan ay encouragement. No? At yung tagumpay nila ay tagumpay din natin. No? So, let us not build walls, kung hindi bridges, no? Napanood nyo ba yung bagong adaptation ng King Arthur? Ewan, may nakapanood dito. Si King Arthur na lang, kilala nyo si King Arthur, no? Yung Nobel, no? Na bumunot ng espada, no? Excalibur. Yan. So, doon sa bagong rendition ng King Arthur, may isang eksena doon. Ito ang sinabi niya, no? Sabi niya dito, why have enemies when you can have friends? No? Diba ang gandang motto nito? No? Bakit ka gagawa ng kaaway kung pwede kang gumawa ng kaibigan? No? Tapos, hindi ko sure kung si Abraham Lincoln yung nagsabi na the best way to have revenge with your enemies is to make them your friends. Di ba? Ang ganda. No? Yung iba naman sinasabi, the closer you are to your enemies, no, mas magagawa mo yung, kung mas magiging protektado ka. No? So, ano yung punto dito, mga kapatid? No? Maraming tao, no, hindi natin maintindihan bakit mas gusto nila yung maraming kaaway. No? Kaya nga sabi, why have enemies when you can make friends? Diba? Kaya nga, kung ganito yung ating motto sa buhay, mga kapatid, no, mas magiging madali. No? Minsan kasi,
mahirap talaga, no, sa pamumuhay natin, especially dito, no, sa Italia. Minsan nga, kapwa mo na Pilipino, sisiraan ka pa sa trabaho, no? Kapwa mo na Pilipino, pinagsab mo, pagbalik mo, wala ka ng trabaho. No? Diba? Maraming ganyang kwento. Diba? Pero sa kabila ng lahat ng mga bagay na yan, mga kapatid, no? Hindi naman po tayo tinuturuan ng Biblia na magpakamartir lagi, no? Na magparaya lagi. No? Ang sabi din ng Biblia, no, maging matalino tayo. Kaya nga, kung ganyan mga kapatid, as we go, no, know who are your enemies. No? At gawin natin mga kapatid, make them closer to us. No? Si Ate Aileen, namingiti. May pinaplano, si Dizit tayo. No? So, kung mayroon kayong kaaway, no, lalo kayong maging close daw sa kanila, no? Para alam niyo yung plano nila. Sabay ganun eh, no? Hindi na makakagawa ng masama kasi close na kayo, no? So, why have enemies when you can have friends, no? So, mga kapatid, as Filipinos abroad, let us be bridge builders, no? Let us organize joint celebrations such as community worship services, cultural festivals, and outreach program. So, mga kapatid, bakit natin sinasabi ito? Kasi nga, para mamaya, no, we have an idea, no, kung ano dapat yung mga programa ng ating church, no? Let us set an example of bayanihan, no? Sino yung nakakaalam ng bayanihan? Siguro yung mga ka-age ko. Yung mga bata, hindi na alam, no? Hindi na kasi uso yung bayanihan ngayon na ano eh. Bayanihan ngayon, kahinan lang ang bayanihan, no? Dati, nililipat kasi yung bahay, no? Kubo lang na ililipat, no? Madali, no? Ngayon, hindi na. No? Wala na rin kubo, no? Bayanihan lang ngayon sa kahinan, no? Pag may gusto kang paubos, yan, madali, no? Pag may kainan, may handa, no? So, magpatuloy tayo, no? Kaya nga, yung tayo, no, sa ating mga mens, no? 'Di ba pag may naglilipat bahay, hindi man literal na nililipat yung bahay, 'di ba yung mga gamit naglilipat, no? Si Joe Mark nga, no, kahapon nakita ko kasi yung mga taga Rastiniano, no, ililipat na yung si Joe Mark, nakuha niya na yung bahay. So, sabi ko, basta ako kung maglilipat ka, sabihan mo ako. Kami ka ako na, sorry ha, kinumpermiso ko na kayong mga mens. Sabi ko, kung kailangan mo ng tulong, basta araw ng Sabado, no, ahead of time, maipoprograma, tutulong ka ako kami. No? Kasi ganun dapat yung makita sa atin. At lahat tayo dito, no? Kung sino man yung nangailangan, huwag kayong mahihiya kasi yun yung spirit na ating pinapamahagi. No? Na tayo nagtutulungan, nagmamalasakitan, ano? So, bayanihan mga kapatid, no? Let's set an example of this tradition, no? Bilang mga Pilipino. Yung pang-apat at yung ating huli, the challenges and the power of grace. Ang sabi po, unity is not easy, hindi po madali. Magkakaroon ito ng mga arguments, no, misunderstanding, but let us remember the call to unity is not based on our strength, but on the grace of God. Ang sabi dun sa ating text, sa verse 2, kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matiyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. No? So, when we humble ourselves, brothers and sisters, we reflect the humility of Christ. No? Hindi po pumunta ang ating Panginoon para pagsilbihan. Ang Panginoon po ay pumunta para magsilbi sa atin. Kaya nga mga kapatid, Jesus Christ is our best example of humility and service. Kaya nga tayo bilang mga mananampalataya, sino pa po ang dapat o higit na makakitaan ng mga karakter na ito. So mga kapatid, we have one mission. Iisa po ang ating mission. On this Ecumenical Sunday, we must remember
that we are one body in Christ. Iisa po ang katawan ng ating Panginoong Hesus at siya ang ating head, Jesus Christ, our Lord and Savior. We are one spirit, united by faith. We have one mission. Ito po yung mission natin mga kapatid, to proclaim God's love. Ipakita ang pag-ibig ng Diyos sa mundong fractured, no? To a divided world. Saan man tayo mga kapatid, nasaan man tayong lupalop ng mundo, nasaan man tayong panig ng mundo, maging mabuting patutuo tayo ng pagkakaisa, ng pag-asa, at ang ating pong panalangin, ang ating pong pananampalataya sa Diyos na tayo ay merong iisang katawan, iisang pananampalataya, no? Iisang pag-asa. Kaya mga kapatid, magpatuloy po tayo, no, sa ating kalagayan ngayon na tayo bilang mga tinawag ng Diyos na dito man tayo sa Italia, maging mabuting patutuo tayo at i-uphold natin yung misyon na inata sa atin ng ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.